Basic lang to mga kapatid. Kaya lang kilala nyo na yan, si Haring Saul. Ang hari bago si David. Ang unang hari na pinili na sa pamamagitan ni Samuel. To follow God is more than sacrifice. What's up, yo? Type nyo nga. Follow God. Type nyo lang. Follow God. Simple, just type it. Follow God. Kung gising pa kayo mga kapatid, follow God. Times 5. Lima kayo dyan. Follow God times 5, pre. Follow God. Okay. Follow God is more than sacrifice. Alam niyo naman yung sacrifice. Alam niyo rin yung pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang yung nasa Ten Commandments. Huwag kang papatay, huwag kang gaganyan. Lahat ng alam mong tama na hindi mo ginawa ay pagsuway din sa Panginoon. Kasalanan din yun. And following God, pag hindi mo sinunod ang Panginoon, meaning nagkakasala ka. It's very crucial yung pagsunod sa Panginoon. I'll keep this thing very short. Pero nawa, maintindihan nyo na napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. It is more than your ministry. It is more than your prayer life. It is more than your tithes, your offering to the Lord. Following God is more than that. Kasi Lord, pinatawad ko yung pinatawad ko na yung nagkasala sa akin. Para sa iyo, Lord. That's my sacrifice. Dami niyang ginawa sa akin, Panginoon, pero pinatawad ko na siya. Then, after that, mga ilang instances sa buhay mo nakalipas, ganun. Then, kinalimutan mo na. God is more pleased. Actually, yung sacrifice kasi, it will bunga to ng pagsunod mo sa Panginoon eh. Kung hindi mo siya yung sakripisyo na sa sarili mo lang, bunga yan. You can sacrifice to the Lord if you are following God. But, let's dig deeper about it. Basahin natin tong kwento ni Saul. Ito kasi, ito yung medyo humuhugot sa akin ngayon ngayong mga nakang araw. Pinuntahan ni Samuel si Saul. Si Samuel ay the prophet, okay? Tapos si Saul, siya yung hari. Basahin natin Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati siya ni Saul. Si Saul pa nagbabumati kay Samuel. Sabi ni Saul, pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Grabe. Nagano siya, parang boastful siya no? Pagpalain ka sana ng Panginoon, sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, ang mga iyon ay pinakamagagandang tupa at mga baka. Dala, dala, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil inialay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat. Sinabi ni Samuel, tumigil ka. Grabe, pinatigil ni Samuel Tumigil ka, painggan mo ang sinasabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalanang Amalekita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Yung kwento ni Saul, konting backstory lang, no? Si Saul kasi ay galing sa angkan ni Benjamin, pinakabata sa angkan ng Israel. So, tingin niya sa sarili niya, bakit ako? Bakit ako magiging hari? Pero siya yung pinili ng Panginoon. So, makikita niyo dyan na kinahabagan talaga siya ng Panginoon. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon at hindi pa rin sumunod sa Saul? Bakit dali-dali niyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang inuutos niya sa akin. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nalipol ko ng lubusan ng mga tao sa nasasakupan niya. Ibig sabihin, very successful na si Saul. Napagtagumpayan niya yung gera. Nabihag niya yung kanyang dapat bihagin.
Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagagandang tupa, baka at mga bagay na samsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos. Saan yun na nanggaling, oh? Na nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog nyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pagpangkukulam at ang katigasan ng ulo kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka na rin niya bilang hari. Ang bigat. Ang bigat nun. Ang bigat nito, promise. Kasi, kita niyo yung ginawa ni Samuel? Ginawa ni Saul? Nanalo na siya sa gera. Kinuha niya yung mga bagay na magaganda. Yung alam niyang the best. Yung mga magagandang tupa, yung mga the best na pwedeng makuha. Tapos kinuha niya. Tapos inialay niya sa Panginoon. Tapos ang sabi sa kanya ni Saul, tumigil ka. Tumigil ka, bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo hindi sinunod ang sinabi ng Panginoon? Ang ginawa naman ni Saul ay mabuti. 'Di ba? Okay naman yung ginawa ni Saul eh. Pero teka lang, nag-chat. Pero bakit ganun? Bakit hindi na please si Lord? At ang nangyari pa nga sa kanya, dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka na rin niya bilang hari. Inalis pa ng Panginoon yung title niya. Yung pinaka-pride ni Saul. Kung bakit siya nabubuhay. Kung ano yung pwede niyang ipagmalaki sa ibang tao. Inalis ng Panginoon sa kanya. Pero okay naman si Saul eh. Okay yung ginawa niya. If you will look at it bilang isang tao, titignan mo siya, uy, ayos ah. Inihandog niya sa Panginoon yung mga nasamsam niya. Ibig sabihin, gumawa siya ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero no. Remember this. Follow God, not your desire. That's my first point. If you're going to follow God, you're following God. You're not following the desire of your heart. You're not following kasi gusto kong maglingkod ng ganitong way eh. No. God instructed us how to worship. It's to worship Him by spirit and in truth. If you're going to worship Him by emotion kasi gusto mong umiyak, gusto mong masatisfy in your life, in your current situation, your emotion, that's not the way of the Lord. That's your desire. That's your way. But God is telling you this. If you want to follow God, not your desire. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon na gawin mo, gawin mo. Kahit masakit sa paningin mo, kahit tama sa paningin mo, yung gagawin mo na yun, pero kung ayaw ng Panginoon, huwag mong gawin. Kahit mag-tithe ka ng libo-libo, milyon-milyon, and nag-offering ka sa church, milyon-milyon, nagpatayo ka ng building, pero mangungurakot ka lang, you're not following God. Hindi mo sinusunod ang Panginoon doon. Ito si Saul, hari na siya. Hari na siya. Pero pinili niya yung desire niya. Actually, okay naman yung desire niya eh. Ibigay sa Panginoon yung ilatag sa Panginoon yung mga the best na nakuha niya. Pero remember this, God is not after those things. Hindi gusto ng Panginoon yung mga sakripisyo mo, yung mga ginagawa mo sa buhay mo para sa Panginoon. Actually, okay lang kay Lord yun, of course. God is na-appreciate niya yun and He will bless you because of those things. But if you will dig deeper, kung bakit mo nagagawa yung mga bagay na yun, kasi meron kang authority. Si Saul bakit niya nagawang samsamin yung mga bagay na yun? Bakit siya nagkameron ng ganun?
It is because hari siya. Kasi inilagay siya ni Lord doon. Kasi inilagay siya ng Panginoon doon sa sitwasyon na capable siya na manamsam ng ibang gamit. Ibig sabihin, inilagay ni Lord si Saul na capable to gain something. Pero tandaan mo, God is not after those things na na-gain mo. God is after you always. God is after you. Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung kinuha mo, kung ano yung narating mo sa buhay. Kasi inilagay ka ng Panginoon dyan, kaya mo lang yung narating. Pero remember this, mas mahalaga ka kumpara doon sa narating mo. That's who you are. And that thing, actually, it's you. Ayun yung gusto ng Panginoon sa'yo. Ayun ang gusto ng Panginoon. Not those things. Kaya if you will follow God, just follow Him. Huwag ka nang lumiko, kapatid. Kasi Lord, dapat dito ka matuwa eh. Kasi Lord, dapat ito yung gusto kong gawin para sa'yo kasi dito ka matutuwa, alam ko eh. Sawa na si Lord doon. God wants yung pusong masunurin. Ayun ang gusto ng Panginoon. So, actually, a lot of old Christians, mga matagal ng Kristiyano na they thought if they are doing ministry, madami silang cell group, madami silang ginagawa, they thought okay yun sa pangyayarapan ng Panginoon. Actually, okay yun. If you are following God, truly. If you're just following God truly in your heart. And sabi nga ni Pastor, di ba? Kapatid, yung sinabi ni Romar kanina, ganda nun. Hindi mabubura ng napakaraming ministeryo mo ang kasalanan na ginagawa mo sa likod. If you are following God, ayun yung sinasabi na you will be transformed from holy to holy. If you're following God and that thing, dun mo masasabi, Lord, ito yung gusto mo. Yung buhay kong nababago. Ito ang gusto mo, Panginoon. Second thing is this. Follow if you want to. Follow if you want to follow. There should be no excuses. Anong sabi ni Saul dito? Grabe yung sabi ni Saul dito eh. Pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa kong inuutos niya sa akin. Biniyago si Agag, ang hari ng mga malikita, at nilipol kong lubusan ng mga tao at nasasakupan. Pagkatapos kinuha ko sundalo ko, pinakuha ko sa sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay na samsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos. Nasaan na yun? Si Saul na mismo nagsabi nun, nakatalagang wasakin ng lubos. Ano yung sabi niya dito? Ang mga iyon ay ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil inialay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat. Ito yun eh. Ito yung sinabi ni ito yung sinabi ni Samuel, oh. Kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig ang ingay ng mga tupa at mga unga ng baka? Then nag-reason out na agad siya, no? Nag-reason out na agad si Saul. Magaganda ang mga yon. That's the best thing na pwede natin ibigay sa Panginoon. Okay yun Samuel. Maganda siyang ihandog sa Panginoon. Minsan meron tayong ganun, kapatid. Kung ano yung sa tingin nating maganda, kung ano yung sa tingin nating the best, Lord, maganda yun na. Mukhang ayun yung the best para sa'yo. Alam niyo yung thinking na yun? Though it's beautiful, yeah, it's beautiful, masasabi nating maganda. Pero minsan, nababaksa lang natin na parang sinasabi lang natin, Lord, ito yung para sa'yo. At tingin mo, God is worth it with those things na sapat na ba sa Panginoon yun? Yes, maganda siya sa paningin ng tao. Pero lahat naman ng bagay, ginawa ng Panginoon eh. Sometimes, it's not worth it to give to the Lord. Kasi, kung hindi mo naman ibibigay ang buhay mo. You know why?
Kasi nga, hindi naman after si Lord sa mga bagay na yun. Kasi kaya niyang gumawa ng napakarami nun. Kaya niyang gumawa ng napakaraming magagandang tupa at para ibigay sa kanyang alipin tapos ihandog sa kanya. But sometimes, we are using those things kasi gusto lang natin maging excuse. I don't know if you feel that kind of way. Ah, ang hirap lang kasi noon na sinusukat mo sa isip mo at sa puso mo. Sa tingin mo yun na yung the best. Pero minsan nagiging excuse lang. Nagiging excuse lang kasi you thought, ah, pag ginawa ko to, mababayaran yung kasalanan ko. Pag ginawa ko to, magiging okay ako sa Panginoon. Pag ginawa ko to, didinggin niya ang panalangin ko. Minsan ginagawa lang natin talagang excuse yung mga sacrifices natin. And sabi nga ng Panginoon in the book of Matthew, meron ka bang nakasama ng loob? Ibaba mo muna yung handog mo sa harapan ng templo. Pakipag-ayos ka doon sa nakasamaan mo ng loob tapos saka ka bumalik at maghandog. God is after you, not those sacrifices. You should not make excuse. If you want to follow God, just follow Him. Hindi mo kailangan ng napakagandang bagay para sumunod sa Panginoon. I remember yung kwento. Yung nag-alay ng dalawang kusing, yung naglagay sa box ng dalawang kusing. Merong mga tao doon na libo-libo ang pwedeng ibigay. Libo-libo ang binibigay. I mean, madami silang inilalagay doon sa offering doon sa church. Pero pumunta yung isang babae, yung balo nga ata yun, na naglagay ng dalawang kusing. At doon natuwa ang Panginoon. If you're going to follow God, di mo kailangan ng kasi kailangan ganito dapat eh. Kasi kailangan ganito dapat eh. Mayroon kang sariling standards. No. If you want to follow God, just follow God. What do I mean is, simulan mo sa sarili mo. Kagaya nung sinabi ni Daniel kanina, na nalalala ko. Sabi ni Daniel kanina, ay, si Daniel ba yun? Or si ano pala, si Jordan. Sabi ni Jordan, ayoko minsan pumunta dito kasi makasalanan ako. Diba? Ganon. Kasi may nagagawa akong kasalanan. Pero pinipilit ko yung sarili ko. Like that, kapatid. Like that. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, hindi mo kailangan mag-excuse na kasi ganito ako. If you want to follow God, you will follow God and you will come here. And praise God, nandito ka, Jordan. You're stepping it step by step. And you're doing it right. Ayun ang maganda doon, kapatid. If you want to follow God, just follow Him. Huwag ka na kasi dapat ganito muna ako, dapat mabait muna ako eh. Dapat mabait muna ako bago ako sumunod sa Panginoon. Hindi na ganoon ng excuse, kapatid. If you want to follow God, just follow God. The way you are. Ganyan ka, kapatid. Come to the Lord. Following God should not be an option. Following God as a Christian. Ito, grabe yung sinabi ko kanina, no? Tapos bigla ako kayong nilagay dito. Following God should not be an option. Dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon. Yung sacrifices natin, those are optionals eh. Kasi if you want to gain something more, dapat mas mag-alay ka ng mas marami. If you want to receive, you must give. Diba? Ayun yung sacrifices. Pero yung following the Lord, this is way, way better than sacrifice. Sundin mo ang Panginoon. At hindi dapat yun option sa'yo. Lord, gagawin ko ba to? Lord, kinausap ka na. One time, kinausap ka na sa teaching. Tapos, bitawan mo na daw itong mga ganitong bagay, sinabi ng pastor. Tapos, God is talking to you directly. Tapos, di naman sinasabi ng pastor, pero parang someone is telling in your mind, uy, dapat bitawan mo na to. God is talking to you, uy, dapat wala ka na yan, dapat di ka na ganyan. And
Minsan nagiging option na lang natin. Sige Lord, susundin ko yan, pero pwede ba ito muna? Pwede ba dinggin mo muna yung panalangin ko, Panginoon? Di ba? Or sometimes meron tayong kanya-kanyang options na gusto mo nang gawin bago tayo pumunta dun sa option na ibinigay ni Lord. Dapat kapatid, that's your first option. And the only option is following God. Walang ibang options. And I want to end with this verse. Mga taga Roma 5:19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. This is the importance of following God. This is the importance of following God. A lot of people, actually itong verse na to is about salvation, of course. Yung kay Eva, nung si Adan ay sumuway, maraming tao ang nagkasala at maraming tao ang papahamak. But nung si Jesus Christ ay naging matuwid, okay, siya yung tawag dito, siya yung nagtalima, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay naging matuwid, or pagsunod ng isa ay marami ay naging matuwid. And same thing sa atin, kapatid, same thing sa atin na, kapatid, if you're going to follow God, maraming tao ang maapektuhan. Maraming tao maapektuhan. Maraming tao ang magiging matuwid. Not just your cell group, not just the people around you, not just your family, but I think the people around you. I'm sorry about that. Pero that's for sure. The people around you will see the difference, and they will say, "Hey, this man, nagbago na tong tao na to." And with that, doon makikita nila, tapos doon sila maniniwala, "Uy, totoo ang Diyos nito. Totoo ang Diyos nito." Yeah, that's a verse I want to impart with you guys. Roma 5:19. Remember this, that ayun ang napakahalaga ng pagsunod, kapatid. Maraming tao ang magiging matuwid dahil sa pagsunod mo. Okay? Let's pray. And I want to close in prayer na rin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat, O Diyos, sa pag-remind sa amin that following you, Panginoon, is the best option and the only option and our top priority option, Panginoon, in our lives. We know, God, na a lot of options are giving to us ng mundong ito, pero hindi po ito, Panginoon, ang Lord God, hindi ito yung tamang daan. Though minsan masarap siya, Panginoon, masarap sa aming mata, maganda sa aming paningin, pero Panginoon, wag niyong hayaan na mabulag kami ng mga bagay na ito. Kagaya ni Saul, Panginoon, na nabulag sa mga gandang bagay. Lord, wag niyo kaming hayaan na maging ganon. Help us, God, to follow you. Kung ano yung instruction mo, Lord, ayun ang gawin namin. Walang dinagdag, walang binawas. Kung ano yung gusto mong ipagawa sa amin, ayun ang gawin namin. Lord, within this week, oh God, we want, God, to be empowered by you so we can follow your will, Panginoon. Lord, bless these people, bless the young adults, bless this young adult male, Panginoon. And Lord God, I am praying, Panginoon, for the heart na gustong-gustong sumunod sa iyo. Give it to us, Lord. Give it to us. Salamat, Panginoon. Nadinig niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang nagdadaanan sa oras na to, Panginoon, sa araw, sa mga nalipas na araw. Lord, I'm praying, God, comfort them, sustain them, and empower them, Panginoon. Bless every aspects of their lives, Lord. We thank you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.